Naramdaman mo na ba na laging nauuna sa iyo ang merkado? Parang masyado kang nahuhuli sa pagpasok, masyadong maaga sa paglabas, o kahit paano, anuman ang gawin mo, ang merkado ay nakakahanap ng paraan upang mapakumbaba ka? Oo, hindi ka nag-iisa. Bawat trader ay napunta na diyan. Baguhan ka man na nagsisikap na maunawaan ang mga candlestick o ilang taon ka na sa pagsubok na kumita ng tuloy-tuloy na kita, mahirap ang trading. Hindi dahil imposibleng basahin ang mga chart, kundi dahil walang nagtuturo sa iyo ng totoong mga panuntunan. Ang mga emosyonal na panuntunan, ang mga mental na panuntunan, ang mga panuntunan sa disiplina, ang mga bagay na talagang bumubuo o sumisira sa isang trader. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ang trading ay tungkol sa diskarte, mga signal sa pagpasok, mga indicator, mga lihim na pattern. Ngunit sa katotohanan, ang trading ay 80% mindset at disiplina, 20% technicals. Ito ay narito upang bigyan ka ng isang bagay na mas mahusay, isang pundasyon. Ito ang 12 ginintuang panuntunan na naghihiwalay sa mga natatalong trader mula sa mga pangmatagalang nananalo. Ang mga panuntunang ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na makaligtas sa mga merkado. Makakatulong sila sa iyo na lumago, umangkop at umunlad. Ang mga ito ay simple, malakas at pinakamahalaga, batay sa totoong karanasan, hindi teorya. Matututuhan mo kung paano mag-isip tulad ng isang profesional, kontrolin ang iyong mga emosyon, protektahan ang iyong kapital, at talagang tamasahin ang proseso ng hindi nawawala ang iyong isip o ang iyong account. Dahil sa huli, ang trading ay hindi tungkol sa paghabol sa isang malaking panalo, ito ay tungkol sa pagiging uri ng tao na patuloy na nananalo. Maging tapat tayo, hindi mo kailangan ng mas maraming ingay. Kaya kung handa ka ng tumigil sa paghula, tumigil sa pag-overtrade, at simulan ang pagbuo ng tunay na momentum, magsimula na tayo. Alamin kung bakit ka nagtitrade. Kung hindi mo alam kung bakit ka nagtitrade, hindi ka magtatagal kapag humirap ang sitwasyon. Magsimula tayo sa isang malupit na katotohanan. Karamihan sa mga tao ay pumapasok sa trading para sa maling dahilan. Ang ilan ay gustong huminto sa kanilang trabaho sa susunod na buwan at mabuhay sa isang beach sa Bali. Ang iba ay gustong kumita ng pera habang nagwawalis na parang maganda hanggang sa magising sila at makita ang kanilang buong account na pula. At huwag nating kalimutan ang mga TikTok trader na kumita ng $500 sa loob ng 5 minuto at biglang naniniwala na sila ang susunod na Warren Buffett, minus ang 70 taon ng karunungan. Ang totoo, ang trading ay hindi isang lotto ticket, ito ay isang negosyo. At tulad ng anumang negosyo, kung hindi mo alam kung bakit mo ito ginagawa, susunugin mo ang iyong sarili o lalamunin ka. Kaya bakit ka nagtitrade? Kung ang tapat mong sagot ay para kumita ng pera, magandang simula iyan, ngunit hindi sapat. Lahat ay gustong kumita ng pera. Ang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng perang iyon para sa iyo? Kalayaan ba ito? Sigurado? Paghihiganti sa iyong amo? Huwag kang mag-alala, ligtas ang iyong sikreto dito. Kailangan mo ng dahilan na mas malalim kaysa sa pera. Dahil sa sandaling bumaling sa iyo ang merkado at maniwala ka sa akin, mangyayari iyan, ang iyong mababaw na motibasyon ay guguho. Ngunit ang iyong malalim na layunin, ang iyong tunay na dahilan, iyon ang magpapanatili sa iyo. Isipin ang iyong bakit bilang iyong angkla. Ang merkado ay ang karagatan. Minsan ito ay kalmado. Minsan ito ay isang buong bagyo. Ang iyong bakit ang magpapanatili sa iyong bangka na matatag kapag naging magulo ang sitwasyon. Balikan natin ang nakaraan saglit. Isipin na nasa eskwelahan ka ulit. Naaalala mo ba ang isang klase na kinasusuklaman mo? Siguro ito ay matematika o kimika o ang kakaibang guro sa ekonomiya na laging amoy kape. Ngayon isipin kung may nagsabi sa iyo, kailangan mong matutunan ang mga bagay na ito, ngunit hindi ko sasabihin sa iyo kung bakit. Magtiwala ka lang sa akin, mahalaga ito. Gaano ka kasigla? Eksakto. Zero motivation. Ganyan ang karamihan sa mga trader. Nasa laro sila, nanganganib ng totoong pera, ngunit wala silang ideya kung bakit nila ito ginagawa maliban sa pagyaman. At kapag nagkagulo ang sitwasyon dahil sa trading, laging nangyayari iyan sa isang punto, humihinto sila. O mas masahol pa, emosyonal silang nagdodoble, sinusubukang bawiin ang lahat,
at hinuhukay ang kanilang sarili sa isang butas na hindi nila makaakyat.